Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa mga award na natanggap po ng mga Dabarkads host natin. Dito po yan sa Itbulaga. So, mamaya magkakaroon po ng awarding dito po yan sa Hall of the Marriott Grand Ballroom in Pasay. Sabi nga po ni Berry Wang, meet the 8 Eddie's Box Office Heroes. Andyan po syempre si Bossing Vic Soto. And syempre si Alden Richards kasama din. Si Julia Barreto present din. And hopefully, makarating po si Bossing Vic Soto. Sabi nga dito, the award ceremony is happening this Sunday, July 20 at the Ceremonial Hall of the Marriott Grand Ballroom. A delayed telecast will air on Kapamilya Channel and Jeepney TV, while L1 will stream the program for international viewers starting July 27. So, congratulations sa mga Dabarkads natin na nakakuha po ng award. Samantalang, si Aiza Sigera naman mga Kadabarkads, inilabas ang video na kung saan ay habang kumakanta at nagko-concert nga po siya, umiiyak po siya, tumutulo ang luha niya po mga Kadabarkads, and nakakasad lang sa part na yon kasi ramdam pa din natin yung sobrang sakit at sobrang hirap na pinagdadaanan po niya. Sabi nga po ni Ai Sigera, imagine a moment in your life when you're no longer afraid to be seen, to be held. I hope we can share that moment together. And also, meron siyang story po sa Facebook na ganito. So, I recently lost my mom. My dad passed away 5 years ago. I'm officially an orphan. It's a mixture of emotions. Feeling lost one day but feeling free the next. Is this normal? So sana po ay mapagtagumpayan ni Ai Sigera itong napakasakit na pinagdadaanan niya po, no? And pakatatag ka lang, Dabarkads Eyes, mapagtatagumpayan mo yan. And speaking of Ai Sigera, wag nating kalimutang suportahan si Ice sa kanyang live concert Being Ice. The concert experience, September 12 po yan, 8 p.m. mga Kadabarkads. And syempre, may concert din siya ng September 13, 8 p.m. din yan. So, gaganapin yan sa Newport Performing Art Theater, Pasay City. Sa mga interesado, andyan po ang ticket available at Ticket World or pwede rin kayong bumili online. Samantalang inilabas po ng TVJ ang mga rehearsal ng top 3 po sa The Clones. Una, yung ka-boys po ni Dulce. Sabi nga dito, chill lang sa rehearsal pero pagdating ng live performance, it's giving you all out. Iba talaga ang ka-boys ni Dulce. And also, nilabas din po nila itong rehearsal ni Claire de la Puente or si Jazara. Sabi nga dito, still can't get over it. Balikan natin ang rehearsal versus live performance ng ka-boys ni Claire de la Puente. And also, nilabas din nila itong rehearsal nitong si Sharon Cuneta. So, nakikita ko nga dito mga Kadabarkads na ang dami pong angry reaction. Nasa 52 katao po yung nag-angry react dito po sa post ng TVJ na kung saan ay yung kaboses nga po ni Sharon Cuneta. So, ang dami pong na-disappoint mga Kadabarkads doon sa naging resulta ng mga botohan ng mga judges. Halos lahat po ng mga Dabarkads parang na-disappoint doon sa nanalo po. Kasi ang lagi daw sinasabi ni Tito Soto, hindi basihan yung galing, ang labanan dito ay yung kaboses talaga. Pagdating kasi kay Claire de la Puente, talagang kaboses siya, kahit pumikit pa nga daw mga Kadabarkads, gayang-gaya nito yung boses ni Claire de la Puente. So ngayon, saan po sumablay itong si Claire de la Puente? Ayun nga po dito sa isang Dabarkads natin na nag-comment dito po sa ating update kanina. Kung wala kang alam sa music, di mo talaga magets. Sa totoo, di nyo lang gusto ang kinanta ng ka-clones ni Sharon. Yung final round doon, magkakatalo. Parehong nawala si Claire at Dulce
sa final round. Dapat isang song lang sa final 3 ang kinanta ng 3 pizza boses. Yung ka-clones ni Sharon kaya consistent nagkatalo sa napiling song challenge. So yes po mga Kadaber Cards, kasi yung napili ata nung kay Sharon po mga Kadaber Cards, may ganun din daw na kinakanta si Sharon Cuneta. Kaya talagang bumagay dito po kay Sharon Cuneta na clone yung binigay sa kanyang kanta. So unfair lang po dito kay Claire de la Puente na kung saan ay mabilis daw po yung beat. So hindi pumit sa boses niya ang naturang kanta, pero naitawid yon ni Claire de la Puente mga Kadaber Cards. So ang tanong, nagkadayaan daw po ba dito sa resulta mga Kadaber Cards noong judge, noong scoring? So para lang sa akin mga Kadaber Cards, deserve ni Claire de la Puente. Opinion ko lang yun kasi nakita ko yung husay niya and syempre yung consistency niya sa boses niya kahit iba po yung kanta na binabato sa kanya ng mga judges. Hindi po siya nawala doon sa consistency na tinatawag. So yung dayaan na sinasabi po, yung dayaan na issue na yan yung tingin ng maraming Dabber Cards, maraming netizen na sumusubaybay doon sa The Clones. Kasi sila po ang nakakita, sila po ang humusga at sila ang nakatutok kung sino ang mahuhusay at kung sino po talaga ang dapat nanalo. So nakakasad lang sa part na parang hindi po naging balanse mga Kadaber Cards yung pagbibigay po ng mga kakantahin nila. Doon po hindi naging fair. Kaya nakakalungkot lang mga Kadaber Cards. Sabi nga ng isang Kadaber Cards natin sa comment niya sa TBG na Facebook page, still can't get over. Pero kung papakinggan yung sabay na kumanta ang Orig na Claire at Dulce at mga clones, halos gayang-gaya nila. Pero yung pinanalo parang impersonator lang sa comedy bar. Ngayon lang ako na-disappoint sa desisyon ng mga judges na kinuha nila knowing na mga batikan pa sila sa music industry. So, isa lamang yan sa mga komento po nila mga Kadaber Cards. At alam nyo po, merong statement yung ama po nitong si Jazara, mga Kadaber Cards. Sabi niya po kanina, pasensya na po kayo kung hindi na isampa ni Jazara ang susunod na laban. Maraming salamat po sa mga sumuporta at naniniwala sa kakayahan niya. Bawi na lang po kami next time. Thank you din po TBJ sa chance na ibinigay ninyo para makasama siya sa top 3. And marami nga nating nababasa na hindi lang dapat top 3. Dapat siya yung winner. Dapat siya yung female clone na tinanghal na winner kahapon. So ilan lamang yan sa mga nababasa nating komento. And tingin ko naman, deserve po ni Claire de la Puente kasi napakahusay niya. Hindi lang mahusay, kundi kaboses niya talaga. Si Claire de la Puente, mga Kadaber Cards. So kayo ba, agree po ba kayo mga Kadaber Cards sa naging scoring or sa naging desisyon ng mga judges dito po sa The Clones? Comment down below. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.